Ito, tatabi ako kay Boss Jeff. Welcome to Soup Talks. You might learn a thing or two, or absolutely nothing at all. So welcome to another episode of Soup Talks. So iba ang setting natin ngayon. Shoot tayo ng umaga naman. Kasi laging gabi. Pag gabi, pag bandang dulo na, sasabaw na yung mga story eh. Inaabot ng antok eh. So meron tayong guest ngayon. Episode 6 na to. Episode 6. Ng Season 2. Season 2. Galing no? Kung di nyo pa napapanood yung mga ibang episodes, Bilisan nyo. Oo, panoorin nyo. Kasi alam nyo naman, bigla-bigla nawawala to. Baka hanapin nyo agad. So, ang season 2 ng Soup Talks is more on yung mga the business people in the car industry, ang mga ating ini-interview. So, today, ang guest natin is Mr. Carbon 101, si Boss Jeff. Hi guys, So, Jeff, pakilala mo naman yung sarili mo. I'm Jeff Pobadora of Carbon 101. Ano pa ba? Professional racer and professional golfer. Golfer. Para mas gusto ko yung golfer ngayon. sa racer. Sawa na sa racing. So, Jeff, paano nagsimula ang Carbon 101? I started noong 2014, April 16, 2014. Ang galing kabisado pati date. Yes. No, kasi malapit sa birthday ng mother ko yun, April 19. So natatanda ko. 2014 pa. So, 11 2014. years. Oo, No? 11 years. Tagal na rin pala, 11 no? years. Matagal na. So, paano mo na-decidean magsimula ng carbon fiber or composite business? Ano yun eh, parang, kasi bago ako bago ko buuin yung Carbon 101, nagpahinga muna ako ng mga 2 years sa trabaho, parang na-drain na sa So dati na. ibang corporate ka? Dun sa dating kong pinagtatrabaho, which is carbon fiber din. Parang, Saan? Huh? Sa Stage 21. oo. Ano ka dun? Nag-start ako sa production art, actually, third year high school pa lang ako, nagpa-part-time na ako doon. Okay. So, Tagaliha? Tagaliha, yeah. Talaga? Actually, lahat ng trabaho sa carbon fiber kaya kong gawin. Taga-amoy ng resin. Yan. Tangina, malakas to. Siyempre, hindi ka naman siguro makakapag-start ng ganung business kung hindi mo alam yung way around nung system nung business na yun. Hindi, yung iba, nakita lang nila, lucrative yung industry, hire na lang sila ng tao na... Na marunong, oo. Yun ang magiging para industrial partner nila. Di ba? Yung ibang ganun eh. Sa akin, na-experience ko lahat ng trabaho doon. Simula sa pattern making hanggang mold making, hanggang pag-produce ng produkto, hanggang finishing. Okay. Lahat yun na ko. So matagal ka rin sa stage, third year high Natambayan ko lahat. school. Third year high school, tama. So 15 shout out. yata ako nun. 15 or 16. Shout out, Boss Terry. Shout out, Boss Ninong. Terry. Ninong mo yun? Ninong mo din si Boss Terry. Ninong ko sa Binyag. Sa Binyag? Oo. Okay. Tapos, nung nag-decide ka na magtayo ng sarili mo, anong sabi ni Terry? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ka alam. Hindi ko alam. Ano yun? Pero- Did you, leave stage 21 and then decided to... Hindi, umalis ako ng stage 21, 2012, 2013, mga ganun. way 2012, back tapos pa. parang ang tagal kong pahinga nun. Tapos, yun yung alam kong andun ako sa circle na yun yung carbon fiber, yung lahat, So, yun, tinesting ko lang, gumawa ng mga ilang produkto. Doon pa ako sa Quezon City, yung una kong shop. Sa, Don Antonio. Okay. Doon ako una nag-shop. So, ano yung unang-unang ginawa mong produkto? Under Carbon 101 na. Oo. Siyempre, yung SIR hood, yun yung Yun ang unang molde mo. yung pinakamadaling ibenta hanggang ngayon, yung Bread and butter. fast-moving na produkto. So when you started working dun sa stage 21, would you say na into cars ka na rin talaga? Doon na lang Feeling mo na talaga? doon na lang ako na parang, doon na nagsimula yung parang interest ko doon sa mga kotse. Kasi, minsan pupunta kami ng mga car show, titingnan namin yung mga gawa namin na, mga entry ng kliyente namin. Kaya doon nagsimula. So, nurtured. Doon ka na. Tapos, how hard was it for you to start Carbon 101 on your own? Sobrang hirap. Dumating yung time na nag-negative ako kasi nagkautang ako tapos tawag dito, ang ginawa ko doon, nung nagkautang na ako, tapos kailangan ko mabayaran yung utang kasi nagkautang ako doon sa pinepestuhan ko. Okay. So wala akong choice, kailangan kong mabayaran kasi Papalayasin ka. Oo. papalayasin ako.
Tapos doon na, yun nagsimula nung... Tapos, dati ang mga hinire kong tao, yung mga skilled lahat. Kasi yung mga kakilala ko, di ba? And then mahal. Oo, ang mahal ng rate. So, na-mismanage ko nung una. Buti na lang, marunong ako gumawa. Ang Okay. nangyari, ako naiwan. Tapos ako na lang muna gumagawa. Tapos kaya ko naman gumawa ng paisa-isang panel nun. So, gumawa ako ng yung kaya kong gawin ng mag-isa. Tapos yun, benta ako. Tapos, puro ikot na lang. Tapos yun yung time na talagang totoo ka sa trabaho kasi wala kang choice. So, Motivated ka. Oo, motivated ka kasi Wala kang choice. wala, negative ka, mapapalayas Maski ka. hindi eh. ka motivated, kailangan Oo, mo. Kailangan mo gawin. Yung parang sa ibang term, parang kapit sa patalim na talagang kailangan mo lang gawin ng gawin. Tapos, good thing naman na nangyari yun kasi nung naging nasanay ako na ganun yung routine ko na trabaho lang, wala akong inom-inom noon, walang gala-gala kasi walang panggala nung mga panahon na yun eh. Tapos ultimo 2,000 na order, di-deliver ko yun kahit gabi. Okay. Ganun ako hapit nun. Pero Ginapang mo talaga. ginapang. Tapos pero good thing, dire-diretso yun hanggang yun na, dumami na yung mga kliyente. Tapos naaral ko na kung paano gawin yung trabaho kasi nung ginawa ko yung trabaho na mag-isa, dapat pala ganito, dapat may mapinish ng gantong isang araw, dapat may ganito yung mapinish, hindi yung bala na kayo dyan. Basta alam niyo na ginagawa niyo. Kailangan may timeline yung production. Oo, kailangan, natapos mo ngayon, kailangan ganun. Para sulit yung araw nung binabayad mo sa tao. Mm. Ganun yung nangyari. Tapos yan, tuloy-tuloy. Snowball na siya hanggang... Pero nagsimula ka ng negosyo na yan, zero idea ka pag sa pagpapatakbo ng negosyo. Unang-unang negosyo mo yung Carbon 101. Ang nangyari nun, hindi ko alam na marunong na pala akong magnegosyo nun kasi, yun nga, tinuruan ako doon sa Stage 21. Manager kasi ako doon. Kasama So, dun yung Lahat ng managing, natutunan mo hindi ko alam na yun na pala yung kailangan ko sistema. para i-apply lang doon. Can you take us to the process Oo nung pagbuo ng isang carbon? Let's say carbon hood, ganun. Carbon hood, pattern, yung stock parts muna. Kung hindi naman modified yung pattern, stock parts, mamoldehan mo na agad yun, diretso na yun. Tapos, pag may Anong molde na, ginagamit sa pang-molde? fiberglass. Fiberglass. Ano, ito yung hood. Papatong mo muna ng Patong mo lang ganon. yung, Tapos, tapos na yung ibabaw, baliktad mo, ito namang, So, dalawa siya. Ganun siya. Okay. Dalawa siya. Tapos Tapos, bibiyakin naiiwan mo yung produkto pabukas. sa loob. Ano siya? Split. Ah. Nag-i-split siya. Tapos, pagkabunot nung pattern, tatanggalin yung pattern, lagyan mong wax, tapos, carbon naman. Production na nung carbon. Yung tela na. Tapos, ipipix nyo ng magkasama. Tapos, bunot ulit. Ano na yan? Carbon fiber na. Tapos, titrim mo na. Okay. So isang layer Imperfection, lang. ayusin mo na yan. Papatakan mo na yung imperfections. Tapos, lihan na. Wrapping. Isang layer lang ng carbon lalatan Isang mo. layer, tapos fiberglass lahat. Fiberglass sa ilalim nun. Fiberglass lahat. Okay. Yun yung common dito sa atin na carbon fiber. Yung wet layup yung tawag doon. May iba pa mga proseso na puro carbon lahat. Yun na yung mga... Like the vacuum. yung di mga ba? vacuum. Vacuum sealed siya, higupin para dun magmomolde yung tela. Di ba? Yun. So, ilang araw usually ang buong production yan? Inaabot siya ng 3 days. Nasa 3 days. Kasi yung curing time pa, pagpapatuyo ng mga... Yun ang matagal. Yan ang matagal. Saka yung finishing din. Kasi ano yun eh. Yun yung maselan. Yun yung liniliha-liha na gano'n. liniliha. Papakintabin. Ah. Nung una kang gumawa nung way back 2014, magkano presyo ng isang hood? Nagsimula ako ng 13 eh. 13. 13,000. Nagsimula ako magtanong, 10K lang eh. Unang carbon fiber binili ko, spoon 55. Spoon pa yun ha? Spoon Oo. pa. Tapos nag-fade. Tapos bumili ako kay Enan. T21. Ah. Tangina unang benta niya sa akin, 17 yata. Gagawin talaga ito sa Enan. Shout out sa'yo, Enan. Hype ka. So what's the difference between yung sinabi mong procedure na pagbuo sa vacuum style ng pagbuo? Magkaiba. What's the difference between the two? Procedure? Yung kunyari, when it comes to durability, Sa durability. Mas yung matibay. weight, ganun. Mas matibay yan kasi iba yung resin na ginagamit sa vacuum kaysa doon sa resin na ginagamit namin for normal na wet layup. Ang gamit kasi doon epoxy, yun yung mga ginagamit din ng mga engineer sa pagre-repair ng mga buildings, yung mga biga, yun yung ini-inject nila. So, matibay talaga siya. yun sa vacuum. Sa vacuum yan. So F1 hindi cars, mo siya yung pwede mga ginagamit gamitin din. sa style yung normal style, hindi siya pwede doon. Pwede naman, kaso nga lang, kaya hindi namin masyadong ginagawa yung mga vacuum kasi nga yung presyo nun.
Malayo difference. Okay. Hindi siya cost efficient. Hindi, Or, hindi. Saka hindi sa market oo, natin, mas hindi siya mabibili. mabibili. So, in the first place, para sa mga ibang viewers natin, bakit ba kina-carbon ang mga panels? Marami namang dahilan yung depende na nga lang sa pangangailangan mo. Tulad sa amin sa racing, kailangan mo pagaanin yung auto. Mas magaan yung auto, mas hindi hirap yung makina. Okay. Tapos yung iba naman dati uso yung mga car show. Yan. Pampapogi. Pampapogi lang. It's ano yan? Aesthetic. Malayo bang mabigat ang fiberglass sa carbon fiber? Hindi naman. Halos pwede sila magkaparehas. Ang lang, malambot lang ang fiberglass. Di ba yung ginamit natin dun sa endurance car natin? Nakita niyo, lumalambot. So pag pinindot mo, lumulubog-lubog. Saka pag nainitan siya, lumalambot. Di ba nung nainitan na, ganon. nagwa-warp na siya. Ganon yung fiberglass. Ang carbon fiber, hindi. Hindi. Okay. Pati Kasi mas mabilis siyang magbiyak. Kasi Just ang in gamit case. lang naman doon is strand mat. So wala siyang, di katulad nung carbon fiber na Twill. will weave siya. Kaya mas matibay siya na sa yung material mismo. Kumbaga, parang ano yan, sa semento, may bakal yung Parang carbon ganun, fiber. oo. Sa fiberglass, puro semento lang. So, madali siya mabibiyak. ganun. Okay. Walang foundation, parang ganon. Saka kahit sa tela pa lang ng raw material, yung fiberglass, mapupunit mo ng kamay. Yung tela ng carbon, kailangan mo gupitin. So yung materials na ginagamit pang carbon fiber way back then, 2014, or earlier pa, is the same materials ginagamit ngayon? Same lang. Same pa Pare-parehas din. lang. How about the carbon Kevlar naman? May difference siya between the carbon lang? Tsaka, Mas matigas siya ng onte. Ang carbon Kevlar naman, yun naman yung mga materials na ginagamit sa mga bulletproof vest. oo nga, oo. Mas matibay siya. Kahit pag gugupitin mo, mas matitigas yun. Pero more on na lang yun, yung kulay. Aesthetic. Depende kasi- sa, may mga customer kasing gusto yung ibang kulay, ayaw nila ng black lang. Mhm. Pag carbon Kevlar kasi medyo yellowish. Oh, Diba? marami More siyang on variation ng kulay. Merong yellowish, tapos may red, may blue, may iba-iba. Mm. Tapos meron din ng silver. Kevlar pa rin. Basta nag-iba yung color, Kevlar pa rin yun. Doon sa tela na yun, ano ba yung carbon doon? Yung weave. Hindi, alin nga doon? Di ba? Dalawa Black, yan eh. black May- and gray, di ba? Alin yung ang carbon Yung doon? black. Okay. Hmm. Yung gray, Yung gray, green, yellow-green yung kulay nun. hindi, sa Kevlar. Sa Kevlar. Hindi, sa carbon fiber, di ba black and gray ang itsura? O Hindi, black lang ba? yun. Black lang yun. Okay. Yung direction lang kaya nag-iba yung kulay. Kaya Kasi nag-iba. isa nakaganyan, isa nakaganyan. Purong black lang pala yun. Akala ko black and gray. Isang materialis lang. Tapos meron naman yung mga 3x3, 2x2. Ano ba yung mga ganon? Yung weave pattern, Anong pinaka-okay gamitin? yung 2x2 na twill, yun yung common sa atin na ginagamit. Yun ang ginagamit sa pangkotse. So ano ba mga panels ang pwedeng i-carbon fiber? For example, sa Honda Civic. Lahat. Lahat. Bumper, Meron. Meron. grill, Mm. fender, hood, Mm. bubong, Mm. side mirror, pinto, trunk, Quarter dashboard. panel. That's it. Lahat pwede Quarter nga, no? glass, pwede rin. Quarter Yung sarado na. Yung kotse ko, di ba? Dati yung quarter glass nun, Speed Oh. holes. Huwag mo kalimutan yung Speed holes. Sa makina, anong pwede i-carbon? bulb, yung spark plug cover. Spark plug cover. Yung Intake. Intake. Intake Diba? manifold. Hindi, yung intake tube. Yung Intake tube lang. tube. Okay. Tapos, yung nasa ibabaw ng hood lock. Nakalimutan ko na yun. Hood pin. Hindi, yung nasa ibabaw ng hood lock, yung paganyan. Apron? Hindi, ano nga ba yun? Strut bar? Cooling plate. Cooling plate. Okay. Oo. Cooling plate. Pero ang carbon, pwede mainitan, di ba? Pwede may init na carbon. Hindi na-deform, hindi nasisira, hindi nasusunog. Dapat Nasusunog, hindi. di ba? So, paano yung, when it comes to, sabi mo, di ba, nagmo-mold, paano mo inaano yung fitment ng isang carbon Kailangan na- yung pattern pa lang maayos na yung fitment nun bago pa lang mold yan. Kasi kung deform din lalabas na produkto dun. paano mo masusukat from the pattern yung fitment? Kailangan mo siya ipatong, di ba? Kunyari hood, kailangan mo ipatong para makita mo maganda yung fitment niya. Makikita mo naman kung bago mo mold yan. O kaya, di ba yung may mga bumper minsan, ginagawa namin, nilalagyan namin muna ng brace na kahoy yun bago namin bunutin para as is yung fitment Hindi niya. gagalaw. Hindi nagagalaw. Tapos saan mo mold yan? Ano yung pinakamahirap na part ng kotse yung na kinarbon mo? Basta yung maliliit na may mga singit-singit yun yung mahirap i-finish.
Di katulad ng mga hood na lado yung... For example, yung mga vented hood. Oh, yan. Yung mga singit-singit yung may matatagal gawin. May ano yan, yung nahirapan yung mga nagpipinish. So, na nagsisimula ka, nagkaroon ka ba ng customer na parang, putang ina, mahirap to ah. Oo naman. Bring us back to that story. Yung, ano ba, parang mahirap kausap. Hindi, doon mo tayo sa mahirap yung produkto. Mahirap yung pinapagawa niya sa'yo. Ganun. Yung mahirap yung pinapagawa. Ano nga ba? Ang dami ko na kasi mahirap na ginawa na... Pero nagawa ko naman halos lahat. Ano yung pinaka naging challenging na hindi mo makakalimutan? Actually, hindi naman sa produkto. Kasi madali lang naman gawin. Ano naman eh. Nagagawa naman, kaya mo namang isipin kung paano gagawin yun. More on yung mga customer talaga na mahirap Sa kausap. attitude ng customer. Sige, attitude, balik. Dali mo kami sa story sa mahirap kausap ng customer. Paano? Alam mo na yan, marami. Hindi, example lang. Sila di nila alam. Ako alam ko. Sila di nila alam. Ayun nga. Kung sino pa yung maselan, sila pa yung kuripot. Natatawad sa'yo, tapos ang dami tuturo. Ginagawa ko doon, sinusoli ko na lang yung pera. Ilan na ginawa kong ganun, sinusoli ko yung pera. Kasi hindi worth it na, di ba, may kipagtalo ka pa, gano'n. Sabi, sir, di ko kaya yung yung pinapagawa mo. Taray mo na lang sa iba. Hindi, for example, di ba, may ginawa kang hood. Sa ibang kotse, nag-fit siya. Yan pa. Tapos, nung kinabit sa isang kotse, Hindi nag-fit. pangit yung fit. Paano mo riniretoking ganun? Yun nga, sinasabi ko sa kanila, yung iba naman nakabitan namin, okay naman, fit, or may in-adjust lang kami onte. Pag yung sa iba kasi, hindi nila alam kung anong history ng kotse nila. Lalo mga Bangga. 90s na Tabingi Kaya yun, chassis, oo. ganun. Ang kaya nila, yung stock hood daw nila, lapat. So, yun yung mahirap na paano ipapaliwanag. Kaya, Pero pag yari na yung carbon, paano riniretoke ba? pwede mo naman katayin. Tapos, lapat mo. Magpipit naman yun. Nagagawa namin ng paraan. So, re-resin ulit, ganun. Resin ulit. Parang walang nangyari. Ganun pa rin itsura. How about sa mga chin naman, pag nabiyak na ganun? Paano nare-retoke yun? Hindi, bilhin na lang ng bago. Bilhin na ng bago. Hindi na kami masyado kasi nagre-repair ngayon ng mga carbon. Kasi nga, kinakain yung oras namin ng mga repair. Mas matagal pang mag-finish ng repair kaysa dun sa ano. Tsaka matagal na magbura ng resin eh. Oo. Sabi ni Enan dati. Saka lalo yung mga crack yun yung mahihirap yung mga crack. Kasi mamanu-manuhin mo yung grinder rin, kailangan hindi mo tamaan yung tela. Kasi yung crack nun hanggang doon na sa tela. So pag tinamaan mo yung tela nun, sira na yun. Pag nilagyan ng resin uli yun, kita mo na. Pero dinidisclose namin sa customer yung bago namin gawin. Na pwedeng tamaan yung tela niya. Hindi, pero yun nga Pero dati yun, pero ngayon hindi na talaga kami nagre-repair ng mga Hindi na ganun. talaga. Bumili ka ng Pero bago, yun yung sabi nga eh, kaya mas preferred ng iba yung fiberglass. Kasi pag yung fiberglass naputol, madali dugtong. Oo, kasi pwedeng masilyan yung ibabaw nun. Oo, kaysa Para sa, magpantay. kaysa sa carbon fiber. Kaya ako, pag chin, gusto ko fiberglass. Kasi alam Ako, ko, carbon pa rin. alam ko mawawasak ko eh. Ako gusto ko carbon pa rin. Ayun lang, mayabang ka kasi. When it comes to fading naman, di ba, ano naman yung weather natin, talagang mainit or naulanan. So, hindi mo maiiwasan nagfe-fade yung or parang namamalat. Namamalat. Tsaka nagmamapa, di ba? Oo. Nagmamapa. Paano inaayos? May mga yun? ganun kasi, pero yung... Ano ba to? Paano i-explain? Kasi iba, clear coat nila. Yun, doon nagmamapa, yung clear coat. Pag Mm. resin, hindi masyado yun. Kasi matigas yung resin eh. Yung clear coat, ang kadalasan, ganun nangyayari, namumuti, nagbabalat. Saka yun ang pinakamahirap i-repair kasi babaklasin mo pa yung clear coat bago Clear mo i-repair coat. uli yung mismong hood. So, ibig sabihin, na-repair na nila yon. Oo. Pag Pag akala namamalat. nila na pag clear coat, Oo. mawawala. Yung Oo. pala lalong lalala. Mas mabilis pati yung mag-fade. So, hindi mo i-recommend yung pag-clear coat ng carbon. Hindi. Hindi. So, ibig sabihin yung carbon fiber, walang clear coat yon? Wala. Wala. Resin yung lang yun. resin yung Yung, nagpapa... yung makintab na yun, resin yun. Resin lang yun. Okay. So, paano, kunyari, nag-fade na, paano inaano yun? Ano lang yung pag nag-fade na, liha lang, tapos buga uli ng resin. Pwede dalhin sa yun. Oo. Ginagawa nyo yun. Ngayon, pag customer ko na lang. Kasi nga, tulad nun, ang dami kasing oras na kinakain ng repair. Yung kaysa mag-produce ako ng isang bagong hood, mas marami ako mapuproduce. Tapos magkano lang yung repair, no? Magkano lang yung repair. Doon na lang tayo sa mas madaling trabaho. Oo. Kumbaga, kailan mo ba masasabing
ang isang carbon fiber panel mo is due for replacement na? Wala namang walang, ang tawag nito. Wala akong specific na taon kung ilan. Basta, kasi iba-iba naman sa, yung kung paano alagaan ng kliyente yung kotse nila. Merong nasa maganda parking. Matagal yung inaabot nun. Yung pag naulan at saka naaarawan, iba rin yung itatagal nung... So, sabihin, pag nanilaw na, benta mo na. Oo, pwedeng gano'n. Depende rin sa'yo eh. Kung Benta mo na sa maselan hindi ka, maselan. Oo, di ba? Palit ka ng Pero palit. ang carbon ba, if naalagaan na maayos, halos lifetime ba yan? Hindi na, kumbaga hindi nag-expire yung mga resin, gano'n. Yun na yun. Yun na yun. Tsaka yung korte niya, yun na yun. Oh, di ba yung mga ibang dumating na carbon galing Japan, na galing sa mga half-cut na surplus, nare-repair pa tapos maayos buo pa din. Buo pa rin. Siguro parang siyang paint na pag naalagaan mo, buffing lang, Yan, ganun. pabalik na yung kintab niya, ganun. Mm. How about the naman, when it comes to, kasi napag-usapan natin yung mga makikintab na carbon. Pag naman, dry carbon, paano naman yung process? Dry carbon, naman, pwede siyang makintab, pero usually, walang kintab. Kasi nga, ang habol mo dun, yung onting resin lang yung mailagay mo dun sa carbon. Sakto lang talaga dun para sa telang nakalagay dun. Kaya siya hindi makintab. Kaya siya di makintab. So, hindi siya ibang klaseng resin. Hindi. Same lang din. Oo. Manipis lang talaga. Manipisan talaga. Mas mahina ba siya kaysa sa makintab na carbon? Or same rin yung tibay nila? Same lang yung tibay. Same lang rin. Kasi mas manipis yung resin, so isipin ko mas, siya? Pero 4 na layer, minimum 4 na layers ng carbon fiber yun. Pag dry. mas madami Wala siyang naman. fiberglass. Kaya mas matigas yun. Kaya mas mahal din. Kaya mas mahal din. So Kung sinasandwich mo, pangbaga, parang 4 na hood yun. sinasandwich mo yung, mahal. Putang ina. sinasandwich mo yung resin bawat layer. Hindi, gagapang siya sa loob ng mga resin. Ay, ng mga carbon mat pala, yung resin. Para masosoak, gano'n. Yung parang sponge na Oo. i-absorb niya lahat. Yung sakto lang para sa kanya, tapos iipitin siya nung vacuum. So mas tedious yung pagbuo ng ganun. Oo. Tsaka mas mahal ng production. Kasi nung sinabi niyang onting resin na, naisip ko, di dapat mas mura yung dry carbon. Kasi konti lang Kasi yung materials. konti lang, di pala. Ayun pala, ilang 4 latag talaga. yun. 4 talaga. Purong carbon fiber yun. Purong carbon. Hindi pwedeng sapinan ng fiberglass sa gitna. Hindi pwede. Parang hindi naman worth it na ka. Gumastos ka na dalawa na lang yung idadagdag mo. Hindi mo pa gagawin purong So for example, nabangga ka, lata pa yung kotse mo, stuck pa. Nabangga ka, fender. Mas advisable ba na mag-carbon fiber na lang kaysa ipa-repair yung banggang fender? For example, meron kang kotse na medyo kakaiba, na wala masyadong surplus, yung mahirap maghanap ng pyesa. Marami kaming naging customer na gano'n. na ika-carbon na lang. Papagaya na lang yung kabilang side. Kasi minsan, wala na silang mahanap ng kabilang Oo, side. oo. Papagaya na lang. So, yung kabilang- paano mo Kaya gagawin? niyo yun. Kaya naman, basta may I-mirror pagkagayaan. niyo yung kabila. Oo. Ang galing Paano gagawin yun, mini-mirror? Sukat. Kabilaan. Matagal nga lang yun, proseso. So, mas Kaya nagiging cost-efficient kung i-carbon na lang. Kung rare na yung pyesa na yun. Tapos, ang carbon fiber ba napipinturahan din, di ba? Tatanggalin mo lang yung kintab. Kailangan mo lang lihain na maayos. Okay. Mm. So, for example, meron akong, Pero wait, the problem with painting the carbon fiber is hinihigop niyo yung pintura diba? Hindi naman. Kasi minsan, pag nakakita mo na yung nakikita late. mo na yung wave nung Oo. carbon. Sa Parang paint. hindi naman hinihigop. Siguro, baka manipis lang yung resin. Kaya pag nainitan, bumabakat na siya. Mas malambot yung resin. Kaya siguro yung mga exotic cars na carbon yung panel, hindi natin napapansin na ganun. Baka. Kasi nasa tamang procedure ng paggawa. Okay, so for example, meron akong gusto ipa-carbon fiber. For example, yung spare tire cover ng RAV4, nasira. Kasi papa-carbon ko sa inyo, ano magiging proseso niyan? Ganun din. Gagawa ka ng molde. Ganun din. So, how expensive would it cost to have your own molde? Kasi syempre, hindi naman siya mass-produce. Ang molde usually is around mga 10,000 ganun. Yung molde pa lang yun. So, kung ang hood is 15,000 plus 10,000 mold, 25,000 ganun. Around ganun.
Tapos Ballpark yung molde na price. yon sa customer na yon. Sa customer yun, pwede. Pero kadalasan iniiwan ng customer. Kasi ano yun naman nila yun, no? Ano Nagkalat Lagay mo sa, lang. sa kwarto. Kape nun. So marami kang ganon, yung mga bespoke na mga customers, yung mga pangsarili lang nila. Oo. Yung mga may sentimental value yung kotse, gusto lang nilang gawa ng ganun. So ano naman yung pinaka kakaiba na pinaka-carbon sa'yo? Na tipong ano ka, sira ulo to Pero sige, pero to Oo. Na pag ganun ka. Parang si Tusog to Oo. Ano nga ba? Yung out of this world talaga. Kasi minsan nakikita ko sa Facebook, yung Inidoro, carbon. Oo nga, oo. Meron ako nagawa dati. Ano ba yun? Hindi, pero yung trip-trip lang. Hindi naman pinagawa ng customer. Ano bang pinaka... Dati gumawa kang pinggan. Wala akong Pinggan na magawa. carbon? Oo. Sangkalan. Ano pa ba? Baso. Yung mga ano. Pero yung sa customer, puro kotse talaga lahat eh. Oo. Puro kotse. Hindi ba nakakalason Ay, meron yun? dati sa akin nag-inquire. Pintuan ng kwarto niya. Tapos sabi niya, seryoso ako. Oo, may Oo. design yun? Yung pintuan talaga ng Or kwarto lang na flat bahay, lang rin. sa bahay. Ginawa mo? Hindi. Mahal. Hindi naman. Tropa ko yun eh. Pero parang nagbibiro siya. Pero sabi niya, seryoso daw siya. Pero capable siyang Bayaran. Oo, bayaran. Tsaka kaya naman, di Oo, ba? kaya naman. Kaso nga lang marami yung ginagawa. Sa tropa ko yun. Kaso wala na siya ngayon. Putang ina. Nakagawa ka na ba ng whole car, buong kotse, carbon, hanggang quarter panel? Yes, oo. Nakagawa ka na nun? Nakagawa na. Actually, may ginagawa ko ngayon. So paano yun? Tinastas yung lata. Hindi, yung iba naman, ito naman kasing ginagawa ko ngayon, ano lang siya yung daily driven lang na gusto niya carbon lang lahat. So, yung mga quarter panel, pinalaminate na lang niya. Ah, Yan yung patong. Ano yung project collaboration ko with DripMab kay Kay Boss David. hindi. Ay, kay Kay Boss, ano, ano? kay Boban. Ay, yung Boban. Kay John Boban. Ginagawa namin ngayon. So teka lang, nasabi mo kayo na may carbon fiber na plato at saka baso. Hindi ba nakakalason yun? Hindi naman. Buhay pa ako eh. So, do you still use it? Ibig sabihin? Ay, hindi naman. Na-testing lang namin. Pero Hindi tumutuloy yung baso? hindi. O hindi, kasi pag may carbon hood, hindi naman nababasa yung loob eh. Oo. Hindi, iba pa rin yung hawak-hawak mo yung tubig. Oo. Ganun sila kagaling. Oo. Waterproof din pala. Waterproof na. Dadaan lang naman yung tubig. Hindi ko naman ngangat-katin yung baso. Puta na, okay yun, no? Carbon fiber baso. Rims, nakagawa ka na ng carbon Hindi. na gano'n? Pero Ano lang, possible ano? yun? Center cup. Center Nagawa ng cap. Center cup. Sa rims, possible yun. Oh, yung mga Oo. Porsche, di ba? So yung yun. Yun na yung mga dry carbon. Kailangan na matibay, sobrang Matibay talaga. Oo, kasi pwede siguro pang display lang, hindi Oo, pang oo. takbo. Meron pa pala pylon. Nagpapagawa sa akin dati. Yung pylon sa yung ginagamit sa RC? Super Sprint sa Ganun? mga ganun. Pang display sa Actually, si bahay. Robert nagpapagawa ng testing ako. Shout out sa'yo. Yun pa, tapos ano pa ba? Aside from sa kotse-kotse, saan pa ba pwedeng applicable ang carbon fiber? Maliban sa aeroplano, syempre. Aeroplano. Doon naman galing yun eh. Furniture, meron ding nagpapagawa ng furniture. Mga upuan. Mga upuan na carbon fiber. Tables. I see. Ay, maski Actually, yung lahat, racing ano seat naman eh. carbon, di ba? Oh, yung, racing seat. ayun, mga upuan. Yung frame. Nakagawa ka na ng mga upuan. May nagpapagawa pero hindi ko masyado tinutukan eh. Kasi magkano na lang din naman price ng China na carbon din naman yun. Oo. Ay, yun sa akin kasi papagawa ka pa upholster eh. Mas Hindi. tataas yung cost. So, ibig sabihin yung mga peke-peke na upuan na Totoong carbon carbon fiber? Totoong carbon yun? Totoong carbon. Okay. Yung tibay nila, hindi siguro parehas. Noon siguro masabi natin hindi. Pero ngayon kasi iba na gumawa China eh. Mahusay na rin. Mahusay na kahit sa mga gamit sa yung mga power tools. So, sumasabay na sa mga branded eh. Oo. Actually, mas mataas nga sila bumenta kung kumpara mo sa sa mga branded kasi makikita mo sa Shopee yung mga sold items sila eh. Alam natin yun. Oo. Kasi naalala ko, dati, kotse ko, bumili ako ng hood kay Enan, Stage 21. Nawasak yung kotse ko eh. Wasak yung nguso talaga. Fender, lukot lahat. Yung EK. Oo, yung flooring, umangat, ganyan. Ang natirang buo, yung carbon fiber.
Naputol lang siya sa latch. Yung ganun. Oo, kasi fiberglass yun yung mauuna. Yun lang yung natanggal. Pero yung hood itself, Oo. may mga basag lang ng onte, pero buo pa din. Oo, saka repairable pa. Oo. So hanggang ngayon ba, yun, that was way back, 2011? Mm. 2011 yun, o 10. Mga ganon. So, iniisip ko kasi, ang bili ko dati nga sa hood kay Enan, 17. Tapos ngayon, makakita ka ng mga carbon hood, 8,000, 10,000. Ganon pa rin kaya katibay yung mga yon? Hindi ko masasabi yung sa mahirap magsalita ng produkto nila yun eh. Hindi naman ako nakakita pa ng mga gawa nila na. Pero may mga ganun nga na nagbebenta ng ganun. Pero sa akin kasi kung ano yung ginagawa namin dati, materials, procedure, yung pa rin yung ginagawa namin dati. Yung sa'yo, magkano yung carbon hood mo? Let's say EK, ganun. EG. 15 ang SRP niya. 15. Mm-hmm. Mas mura pa rin dun sa binili mo kay Mas mura pa Enan. din. Gago ng pen. Hindi, inisip ko naman kasi dati, bagong technology. Kaya for me, dati 17,000, ang laking mura. Kasi yung spoon ko, 55 eh. Oh. Kaya nga. Diba? So, ang laking mura pa rin. So, nung dati, nag-start ka, di ba? Sabi mo, mga 2012, tama ba? 14. Kay Stage 21. Doon Mga ako ganun, di tumigil ba? ako. Sabi mo? Oo. Yung innovation ng pag-carbon, anong nabago lang sa kanya? From way back then. Ganun pa rin yung procedure Wala namin. talaga. Pero kung kaya naman namin gumawa yun, sabi mga, dry carbon, yun nga lang yung market nun. Parang sa akin, hindi worth it yung time na So, ubusin dati, ko tapos wala hindi namang pa uso bibenta yun. dito. So dati hindi pa, meron na yung Oo. dry carbon, pero hindi ginagawa dito? Ginagawa naman dito kasi ang nagiging problema lang namin sa ganun, same material, same procedure sa ibang bansa, pero pag yung presyo mo dumikit doon, hindi mas pa rin nila yung Import na lang. Import na lang. Oo. Kaya Pero yung mga nakita mong imported na branded na carbon fiber galing ibang bansa, napusisi mo na? yun naman din ginagaya namin. Ganun naman. Maayos naman din talaga. Kung ano yung technology din, yun naman talaga gagayahin. Doon ka rin magbabase talaga. So, paano kaya nila ginagawa na nabababaan nila yung presyo ng ganun ng carbon? Kailangan bumenta siguro. Sino? Yun lang tatingin ko. Yung mga mura. ibang seller. Oo, yung mga mura. seller. Would you Hindi, say, saka meron naman bang daya dun sa Oo nga. Hindi na, wala naman siguro. Kasi meron lang naman sa akin sa tagal ko na sa carbon fiber kasi 15 years old pa nga nasa carbon. May mga kliyente talaga na andito na yun yung Budget. hahanapin nila talaga. May kliyente naman na gusto ng yung repair ng mga kaibigan nila kung saan ka kumukuha. Di ba pag may kailangan ka, magtatanong ka sa kaibigan, may kilala ka bang gumagawa nito? Naging ganon. Tapos, yung iba naman talaga high-end. Gusto nila yung mahal kasi alam nila, premium. Pero, hindi ako gumagawa masyado Alam ko ng na, mga dry carbon na ganon. Siguro sa materials, walang pinagkaiba. Sa fitment, siguro siya. Yun yung binabayaran mo, kunyari, much more expensive. Pero alam mo, lapat talaga. Kaysa sa may umbok, may gap na malaki, ganun. Yun yung pinaka-binabayaran mo. Kasi, let's say, walang way na para mag-cost down ka sa ano eh. Oo nga eh. Or, baka may nakukuha silang murang resin. May ganun ba? Hindi naman. Sa akin, O, uuntian nila yung resin. pwede rin, ganon. Tapos, may nakita naman ako ibang carbon na much better naman yung quality nun sa amin, nakikita ko. Tapos, yun nga, tingin ko lang kasi dun sa iba, gusto lang nila talaga bumenta. Maraming ganun. Maraming yung dating mga sumira ng presyo, na gusto lang talaga nila bumenta. Wala na sila pakialam doon sa kung ano sila, break-even lang or kitang 500, ganun. Oo. Kaya may mga murang ganun. Siguro yung, yung profit margin ang nilalaro nila. Oo. Siguro kasi, marami naman, di ba? Dati well, ang siguro daming kasi kung carbon. maliit lang ang operation mo, yung OPEX mo maliit lang, pwede Kaya ka mo. maglaro sa profit margin. For example, pa isa-isang hood ka lang isang buwan. Let's say wala Isang hood kang, isang buwan. let's say wala kang rent, Kasi di ba? ikaw pa yung nagtatahi ng carbon. Yung carbon fiber material ba, imported yon? Imported that. Wala naman tayo dito nagpo-produce. Lahat ng material, pati resin. I don't know kung meron ng resin dito. Parang naman narinig ako dati may gumagawa daw dito pero hindi ko naman nakita na gumagawa ko yan.
Ano yun? From Ano, China rin Kasi lahat? dati, nag-ano ko niyan eh. Nung pandemic, nag-trip ako niyan eh. Sabi ko, tong ano, madali lang to eh. Parang Carbon fiberglass lang. fiber? Oo. Carbon? Punta ako sa Masinag. Ah. Kay Polymer. Oo. Eh di bumili ko ng, una, binibili ko doon, fiberglass lang. Na matte. Kasi ano bang gagawin ko? Gagawa ko ng ano bang gagawin ko doon? Basta hindi ko matandaan ko ng gagawin ko eh. Eh nakita ko, uy. DIY. May tela ng Carbon fiber. Eh di bumili ko. Gago, ang hirap gupitin. Hindi mo kaya ng scissors lang? Kaya, kaso nag-iiba-iba itsura. Dapat doon, lalagyan mo ng tape. Para hindi siya gagalaw. Gago, pag okay. ginupit-gupit mo, nagago, nandidisoriento. Eh di, eto na, okay, nakagupit na ako ng 12. Maliit lang eh, parang mahal din eh. Parang foot by foot ang bili, di ba? Per square feet. Oo. Nasa around 2,500 to 3,000 kasi pag per metro doon. Oo. Basta ano lang ang binili ko eh, parang malaking square. Parang 4 square foot yata Okay. ang binili ko. So, gupit akong ganyan. Latag akong, una, nilagyan ko ng, meron akong minumoldehan na hindi ko naman alam kung paano yung molde. Akala ko, Papatong mo lang. Oo, sa basurahan ko yata minolde kasi kailangan ko yung bilog eh. Nilagyan ko ng resin yung basurahan. Tapos lagay ko yung carbon fiber na material. Nilagyan mo ng wax. Hindi ko maalam na gano'n eh. Tapos paintbrush lang na resin. Yung resin ng fiberglass, yun lang din ginamit ko. Tama ba yun? Yung resin na pang fiberglass, yun lang din. Pwede naman yun. Lagay akong ganyan. Gago, ang hirap. Kasi nga gumagalaw-galaw yung Gumagalaw-galaw. Ano nag-end up? Tumigas naman. Tinapo lang rin. Tumigas naman. Kasi syempre pangit. Bako-bako, ganyan-ganyan. Nung liniliha ko, nauubos na. Hindi pa rin smooth. Yung pala kasi, ano pala yon, yung negative side ang kukunan mo ng molde para Baliktad, makinis. So sabi ko, ang kati-kati na, ang lagkit pa. Kahit mag-gloves ka, maya-maya, tigas na yung gloves. Ako rin nag-trip ako niyan. Fiberglass lang. Gumawa ako ng eyelids ng headlight. Gumawa ako nun. So, ginawa ko, tinaypan ko yung headlight. Tapos, minoldihan ko nung fiberglass. Natunaw yung headlight. At saka gagi, meron pa yon, yung parang yung resin. Umiinit yun eh. Umiinit yun. Oo nga eh. Saka meron pa noon, yung resin, parang nung pinapatuyo ko ganyan, nakikita ko parang umuusok. Eh di, May cobalt kasi yun eh. binugahan ko ng tubig. Gago lalo lumihab. Kaya sabi ko, ayoko na to, tangay na, nakakasunog to. Ako naging successful naman ako doon sa ginawa ko. Yun nga lang, yung headlight ko, yun yung cost niya. Nasunog. Kaya naisip ko, Naluto. tangay na, mahal din yung material eh. Kaya naisip ko, mahal din talaga yung yung mga carbon fiber parts. Pati yung skill na pagbuo. Oo. Tsaka yung amoy, yung most likely yun yung pinaka-binabayaran mo doon. Pero 'di ba kasi pag hood, isang buong sheet 'yan, 'di ba? Usually nasa 1.5 meters ang width. Tapos depende na lang sa length nung ano. Tapos mas marami pang retaso. Maraming tapon din yun. Nasa salvage nyo yun, yung mga materials Di na. Ano na yun? Kasi ang kasama na sa talaga, computation yun. Kasama na sa computation yun. Kumbaga yung square meter, kunyari 1.5 by 1.5, yun na yung costing. Hindi kayo nag lang, trip lang, kumbaga patch ng mga pinaggupitan. Nakagawa naman ng ganun dati. Yung maganda rin yung itsura ng Hindi, at saka dati kasi 'di ba sa F1, sabi nila na may mga angle pa ng kumbaga ginagawa pa nila ng technical, yung pala pwede naman pala isang buo lang. Hindi, yung sinasabi nilang angle, kunyari, 'di ba, sabi ko nga apat na yung dry carbon, 4 na layers. Yung isang layer na kunyari ang weave niya papunta ron, yung kabila dapat kontra. Tapos paikot. Para matibay talaga. Sa rigidity niya. Pero ang ending na mas mabigat, dry carbon o yung normal na Mas mabigat yung normal. Yun Pa talaga rin. yung parang babayaran mo sa dry carbon, sobrang ano ba mabigat sa carbon fiber? Yung resin. resin. Pag tumigas, yun ang Kasi mabigat. yung ginagawa natin ngayon, di ba ang reinforcement niya fiberglass, yun yung mabigat. Kasi mas makapal ng onte, kailangan mo para dun sa tibay. Dun sa dry carbon, yun nga, sakto lang yung kapal niya. Yung nipis pala, hindi makapal kasi manipis. Tapos matigas yung resin na gamit. Kaso sobrang mahal lang talaga. Tapos tapon lahat ng materials na ginagamit doon, yung mga vacuum bag, yung mga tape nun, yung mga peel ply walang nun. nauulitin. Hindi mo na mauulit yung tatapon mo.
Kaya mas mahal siya. So ano naman yung pinaka-wild na naging project mo? Wild. Nakagawa ka na ng sarili mo rin design? Oo naman. Yung mga hood na didesign na namin. Yan. Tapos, pinaka-wild. Mga race cam siguro. Ano pa bang wild? Yung mga One Piece na nabuong... Ako kasi more on ano ako eh. Naaral ko na yung mas maganda yung fast moving eh. Kaya yung negosyo ko, mas gusto ko yung panel kasi mas mabilis yun eh. Saan ka naman kumukuha ng mga molde? For example, 86. Ano, bumili ka ng 86 para Hindi, moldehan? Kliyente, papagawa. Sobra ka naman bumili na Big time yan, boss. Big time yan. Pag-golf nga eh. Para lang moldehan. Tapos benta mo na ulit. Meron nga siya hood ng Ferrari, bumili siya Ferrari para makagawang hood. Hindi. Ayun, mga ganun, mga hood ng Ferrari, tapos McLaren. Yung nagpapagawa rin. Ganun. Ano iiwan sa'yo yung panel? Hindi, kasi hindi makakapunta ng Montalban yun. Oo nga. Ano lang, hindi, panel lang pala. Yung kotse hindi naman dadala doon. Panel lang yung dinadala namin sa shop. So for example, meron kang special na kotse, papagawa sa'yo ng hood. Pupunta ka sa bahay nila, Pwede. kakalasin mo yung hood. Dadalhin mo yung hood sa shop mo. Tapos, pagbalik na, kasama na yung carbon. Kakabit na lang. Anong timeline ng ganun pag yung 7 to 10 days pag gagawa ka ng molde. Pag gagawa ka ba ng molde, it won't damage yung pagbumoldehan mo? It will damage. So, i-disclose mo na yun. Oo, yung ano lang. It will damage. Paano yun? Paano mo in-explain Hindi. yun? Kailangan mo yun ma-disclose bago pa lang molde yan. Kailangan talaga sabihin mo na masisira yung paint. Para Yung paint. walang pag-uusapan. So payag lang din sila. Oo. Kung gusto talaga nilang moldehan yung ano. Pag ganun. Usually naman nasisira lang yung gilid eh. Kasi titape namin. Didikitan namin ng pandikit yung gilid. Madadamage yun pala. Hindi pwedeng balutan mo ng something muna. Hindi. Hindi. For protection, Oo. ganun. Kasi Hindi tatagos makukuha at yung tatagos rin original yung na ano. chemicals, Magkakaroon no? na rin ng kapal ng konti. So anong pinakamahal naman na carbon fiber na ginawa mo? Ano yun? Secret. Mga 100,000 ganun? Na panel? Marami. One panel lang. Ganun. Madami? Hindi. Ano na lang sabihin natin. Pinakamahal na kotse na lang. Siguro mga Lamborghini. Ganun. McLaren. Ano usually na pinapagawa nila? Yung hood? Itong huling nagpagawa sa akin, yung Huracan ba yun na, yung sa tailgate, yung ganun-ganun. Ang tawag doon, nakalimutan ko. Splitter, ganun? Hindi. Yung sa likod niya na, sa backlash Yung niya. sa may ano? Yung louvers? Yung louvers yun. Sa may engine niya. Yung cover na. Pinost ko yun actually dun sa page. Ano yun? Di ba salamin yun? Hindi. ano Meron pa yun? yung nakapatong na louvers na gano'n. Okay. So yun yung ginawa mo. Meron molde, wala? Minolde yan. So meron na siyang normal lang, tapos ginawang carbon. Ginawang carbon. Pero kaya mo yun kung walang molde? Kaya, hindi, may mekanismo yun eh. Kumbaga, yung pinakaibabaw lang minoldehan namin, yung mekanismo sa ilalim, yung para maikabit yun dun sa likod, yun pa rin yung ginamit namin. Nilipat lang namin yung carbon. Hindi, for example, FD, gusto ko lagyan ng louvers. Magagawan mo ako. Oo naman. Kaya naman. So, Basic daw. Basic. Yun nga maganda sa pagko-composite no? Teka, kunwari kapag gusto mo sa hood, gusto mo yung sa fender. Sticker lang. Hindi, yun nga, maganda sa pagko-composite kasi sky's the limit sa pwede mong ma-produce. Kumbaga, basta makagawa ka ng molde, mapoproduce mo siya into composite, no? Ang galing din. Paano naman yung mga customers na may project na para sa'yo, baduy talaga? Gagawin ko pa rin yan. Basta yun nga, ito yung dati may, di ba, naabutan nyo pa dati yung pag may mga, ang tawag nila doon, jeje cars eh. Nilalait nila, di ba? Tapos yung lately lang yung may gumawa nung, nakalimutan ko, parang Bugatti ba itsura na Vios? Oo. Inaano nila, nilalait nila. Pero para sa akin, ang galing nung gumawa nun. Ilang tao lang marunong gumawa ng from scratch, gagawin mo yun. Talent yun. Oo. Yung iba nilalait nila.
Galing-galing nga nung tao, ginawa, Hindi, kasi nakakagawa na siguro ng- nakikita mo yung technical side. yung iba kasi masyadong, baka Judgmental. masyado silang, parang purista ba tawag? Oo. Na, kailangan ganito lang gawin mo, pag bias ka, ganito lang. Sa akin, ang galing nga nung ginawa ng tao. Nakakagawa siya ng gano'n. Hindi lahat ng tao kayang gumawa nun. Hirap na hirap nga kami maghanap ng ganong klaseng tao. Sa yung kaliwa, gagayahin mo, Pantay. pantay. Hmm. Ang hirap gawin nun. Oo. Paano mo susukatin yun? Hindi naman flat lang yan na pag sinukat mo dito, sukatin mo dito. Yung iba may curve. Oo. So, paano mo gagayahin yun, di ba? Ibang Dapat na nagawa niya yun, skill yun. skill. Kahit na sabihin mo fiberglass lang, no? Oo. So, anong mas madaling gawin? Fiberglass, carbon fiber? Fiberglass, syempre. Wala nang finishing ang fiberglass masyado. Hmm. Ang talaga yung finishing ang sobrang tagal na inubos na oras. Mhm. Yung finishing. So, sa tingin mo, anong magiging technical or technological? Future ng Future carbon. ng carbon, innovation sa carbon fiber. Yun, siyempre, isipin mo rin. Madali naman mag-R&D kung alam mong bebenta, kung magkakaroon ako ng kunyari na prospect market na ito pwede ko supplyan ng mga dry carbon. Gagawin ko yung, lilipat ako doon sa dry carbon. Pero kasi dito, yun nga, mas tatangkilikin nila yung, siyempre, reasonable price pa rin. So, ibig sabihin ng industry ng carbon fiber is shifting into the dry carbon. Yun ang Hindi. advancement. Yun ang kasunod na step. Kaso nga lang, siyempre, titignan mo rin yung market mo kung bibenta ba to. Oo. Sana Kasi- makagawa sila ng machine na for molde. Yun na yung kumbaga or sabi mo 3D print yung molding. Pwede ba Meron yun? na nga ngayon eh. Meron na ngayon yung, kaso maliliit na panel pa lang ang nagagawa. Kasi sa 3D printing, scan mo lang di ba? Scan Parang mo may lang. barrel na isa-scan. Sukat. Tapos 3D print. Pwede mo siyang, yun yung gamitin mo molde. Pwede na ganun. Meron na din mga machine na yung ganyan na kalalaki na gumagawa ng I don't know yung term pa sa parang sa computer gagawa CAD. ka lang. Magka-CAD ka lang tapos ilalabas na niya dun yung eksaktong sukat. Pero ayun, mas Kasi madali. na yung molde mo. Yun na yung pattern. Oo. Yun Sino yung pattern yung mo. babalutan mo. Yun na yung mamoldean mo. Kaso maliit pa lang. Yung maliit May nakikita ko sa Instagram gumagawa sila ng mga headlight na may intake eh. Oo, Ganun gamit nila eh. Yung ram air. Mm. Oo. Dati may nabibili nun Iceman. Ano? Na ganon. Kaso, nagka-problema yung Iceman. Napanood ko lang sa YouTube eh. Kasi nagtaka din ako bakit wala na. Headlight ng EG na may butas. Tapos idudugtong mo dun sa Iceman na intake. Parang may nag-share ng story niya na parang ridiculous amount yung binayad niya sa Iceman, parang $4,000 para dun sa headlight na yon. Tapos months ang tinagal. Tapos hanggang sa nagsara na yung Iceman, hindi nila na nakuha yung product. Parang ganon. So kaya pala biglang nawala yung Iceman. So sa mga hindi nakakaalam, si Jeff kasi, champion race car driver din to. Circuit driver din si Jeff. Kailan ka nagsimula mag-circuit na? 2015, 2016. So kahalos kasabayan lang din ang negosyo mo. Oo. Meron ako naging kliyente na nagsisircuit siya. Champion rin yan. Circuit Sino? driver. Si Joey Howard. Okay. Siya yung kliyente ko nun. Tapos, nung ginagawa namin yung kotse niya, sabi niya sa akin, ba't di ka na lang mag-circuit din? Tapos, pag nag-circuit ka, andun yung kotse mo, tapos may backup ka na isang set pa ng body kit sa pag nasira yun, papalitan mo agad. Parang ganun yung idea. So kumbaga showcase Oo, mo na siya parang yayabang mo na, puta na, pagkabangga mo, buhuli yung kotse, ganun. Tapos, nanood ako ng karera niya. Ini-invite niya akong manood ng karera sa BRC. Sa BRC dati, kita mo yung likod, di ba? Tapos, yun yung final round nila. Tapos, running for champion siya. Tapos, nanalo siya. Parang, doon ako na gusto ko rin yun. Engganyo. Oo. So, 2016 yon, 2017, nag-testing ako. Anong kotse? Yung kotse ng kaibigan ko Ito kotse ng kaibigan ko, pinahiram sa akin. Di na-testing ako. Sumapok ako sa Bryans. Ano kotse yun? ESI. Wreck yung
So, pinagawa namin, tinulungan ko paggawa yung kaibigan ko. Nabuo naman. So, after nun, bumili na ako nung race car ko. Tapos yun, nagpa-coach na ako. Tapos, marunong na ako. So, kumbaga, yung kotse ko, hindi nasira. Ano yung race car mo ngayon? EG hatchback. Hatchback? Oo. Ano yun? Carbon rin? Carbon Oo, rin? carbon na rin. Quarter panel lang, hindi ko napapa-carbon dun. So, nung unang sabak mo sa racetrack mo, zero knowledge ka tungkol Zero sa knowledge, racing. Oo. Tapos ano lang yun. Hindi pala ako nagpa-coach agad. Sorry, mali yung timeline pagkakaalala ko. Sumali muna ako sa isang team, yung team nga nung Nina Joey. Tapos, isa o dalawang race lang ako doon. Tumigil na muna ako. Kasi sabi ko, ganito pala gasto sa circuit. Iba din. Oo, iba din. Iba rin. Tapos, 2017 yun eh. Tapos, 2018, yun na yung sabi ko gusto mag-race. Tapos, nakilala ko na yung coach ko hanggang ngayon, si Kuya Edgen Villako, Edgeport. Doon na yung Edgeport? Edgeport. Doon na yung simula kami. Sa ano pa yon, FORS, Force. Yung nila. Dating Circuit Showdown. Flat out racing series. Tapos, ako doon, nagkarera ako ng isang season. Tapos, nag-overall ako ng second. Galing. Second ako. Ang champion nun si Cody. Shoutout Cody na. Cody. Si Cody. Bata pa si Cody nun. Bata, 16 years old lang siya nun. Tapos, 2019, nag-Philippine GT naman ako. Pero ako doon, nag-overall ako doon, third place. Kasi, magastos din para GT. Oo. Kaya once lang ako sumali ng GT. Ayaw ko na ng susunod. Points kasi habol eh. Saka basta ngayon, mas magastos GT kasi all out na eh. Basta Restrictor. Tapos, 2019, 2020, pandemic, 2021, yon nag-BGRC na lang ako. Tapos, nung BGRC ko, doon sinerte na ako. Nag-overall ako nun sa grid race, champion. Tapos sa track attack, champion din. So, 2 champion trophy nung 2021. Then, 2022, pahinga ako kasi nag-champion na ako. Yun naman talaga habol ko noon pa. May champion trophy na ako. May champion trophy na ako na overall. Tapos, 2023, trinay ko ulit, second lang rin ako noon. Dami kong naging aberya noon. Nalaglagan ako ng gas tank. Paano nalaglag ng gas tank? Hilahila ko yung gas tank ko. Tapos, Buti din lumiyab. buti nga. Kasi ubos yung kotse ko noon. Walang umiyab. Ang dami pa naman nung Laman. laman ng gasolina noon. Kasi pa lang tanghali pa lang yun. Yung bracket race yun. Dami nag-abirya. Tapos yung second naman, na-abirya ko noon, yung nabasag yung kotse nila Ace. Nila Ace, tapos binangga mo. Hindi. Nabasag yung Si Alain na nag-drive. nabasag yung windshield, kumalat sa sahig. Okay. Pag preno ko, natapakan ko yung mga windshield. Tinumbok mo si Alain, di ba? Nawala na ako preno, tumbok. Hindi kasi nakumapit na nasagasaan yung basag na Pero yung basag na hindi yung literal na isang buong basag na windshield Bubog. Bubog. Talaga na yung Bakit tempered. nga ba nabasag? Ba't nga ba nabasag yun? Tinamaan ng bato? Bato yata. Butas di ba? Parod ko yung video nun gulat na si Alain Tapos nung 2024 uli, nagkarera uli ako, nag-champion naman ako ng track attack. Doon din, Group 3. Tapos 2025 ngayon, gold naman. So it took you around 4 to 3 years, mga ganun, para makuha ko yung Makuha yung unang champion. Pero unlimited practice yun. Hindi naman. Mas maganda nga yung nilaro ko nung parang lang ako, yung gusto ko testing lang, yung parang Walang pressure. walang pressure. Mas maganda yung naging season ko nun. Ano? Kumbaga, pupunta lang ako doon Sabado na. Tapos, practice, karera. Tawag nga sa akin ng coach ko nun, Kuya Jen, champero eh. Kasi, dadating ako doon, tapos champion ako. Professional. Ano setup nung engine mo nun? B20 non-BTEC. No. Para matibay, no? Mura, matibay. Hanggang ngayon yung pa rin yung setup ng kotse? Hindi na, na ngayon. BTEC na ngayon. Pero B20 pa rin. B20 pa rin. So, do you have plans pa sumali ulit sa karera? Nag-endurance sila. Last time? Last time, di ba? Pero- Yun rin, yun yung car mo. Hindi. Titignan ko rin, kasi nung 2023 or 2024, nakakuha na ako may sponsor. Titignan ko muna kung yung makukuha nating funds for racing, makakatapos ng season. So how much are we talking about roughly?
roughly isang Season. season. Kasi alam mo naman gastos sa karera, di ba? Nag-endurance Oo, tayo. alam natin. Sila hindi nila alam eh. Siguro, pag sa amin sa BGRC kasi, gulong, 4, palagulay mo 20,000 gulong, entry 6,500, paddock 5,000, 2 araw 10,000. Tapos, miscellaneous siguro 10,000 pa. Tapos race crew pa, 20,000. Mga magkano na yun? Siguro mahina 50,000 per weekend mo eh. So, Per ilan races sa season? 6. So, mga 300, gano'n. 300K. Roughly, Given na may roughly. kotse ka na. May kotse ka na. At Hindi wala pa ka kasama kung may magiging aberya masisira. sa kotse nun. Hindi pa kasama yung sira. Oo. Which is malabong mangyari na. Malabong mangyari na walang masira. Oo. So, ganun. Sobrang random ng mga nasisira. Tulad nun sa akin, nalaglag yung ano ko. Yung gas tank ko. Pero yung makina mo, yun pa rin ever since. Yun. Na yung black ba, yun pa rin. Yung hindi, yung black pinalitan ko na kasi luma na yung B20 ko eh. Yung transmission ko yun pa rin. Yun pa rin. Saka yung pa nung dati nung nakasok ako, nung baguhan ako, ang lakas ko umubos ng transmission. Kaya yun, siyempre pag baguhan ka, malalakas ka pa makasira talaga ng Oo, transmission. pag newbie ka pa. Kailangan mo no? i-consider yung sa gastos. Oo. Dati magkano lang naman ng transmission ng SOC? Parang nakabili ako 10,000. Ngayon Oo. magkano? Ngayon, wala na. Wala. Hinto na. Oo. So, totoo, it's true nga na ang racing talaga, kung kakaririn mo, para sa may pera talaga. Manipit talaga siya. Sa akin lang, fortunate lang sa akin na may negosyo ako na related doon. Oo, nakatulong. So may bumabalik kahit pa paano. Pero doon ba nagsimula mag-boom yung negosyo mo nung nag-racing ka? Oo, sabi ko doon. Doon talaga. Lalo na nung nanalo na ako. Oo. Kasi sabi ko, effective yung produkto ko. Nanalo ko eh. Kasi gumagano yung hangin eh. Aero. So kung meron kayong negosyo, no, na kung car-related man, would you say na racing talaga is a good way to Oo naman. showcase? Sa akin for me, effective sa akin kasi doon nagsimulang mag-pick yung sales namin nung kumakarera na ako at nananalo. Pero yung binabudget mo for racing is coming from your business. Oo naman. Yun na Kahit may nagpa-fund. sponsor ka, Yun na nagpa-fund ng racing yun mo. talaga. Kaya mas malaki yung sticker ko. Carbon 1, sponsored by Carbon 101. Putang ina. Bili na kayong hood para makapagkarera ulit. So ngayon, anong pinaka fast-moving parts mo for carbon fiber? Ganun pa rin, Honda pa rin. Hood. Honda. Tapos, nagkaroon ka na ba ng channels sa ibang bansa? Like export? Dati nakapag-export kami sa Australia. Isang container, nakapag-try kami. Okay. Tapos, saan pa ba? Marami na sa ibang bansa. Actually, yun ang pinakamaraming inquiry sa akin. Kaso nga lang, mas gusto ko yung... Local. Ewan ko ba't gusto ko na ngayon, yung madali na lang. Well, actually, sino ba yun? May nakausap ako sa Hong Kong eh. May nakausap ako sa Hong Kong na nakapagkwentuhan kami tungkol sa carbon fiber na sabi ko nga, sa amin, yung kotse ko buo, carbon fiber, ganyan-ganyan dati. Sabi niya, you have lots of money ha. Naisip ko, hindi naman ganun kamahal. Kasi yun yung carbon fiber nga daw sa Hong Kong, sobrang mahal. Kumbaga ako, 100,000 lalabas, ganun. So kaya nag-inquire siya sa akin na what if I buy from the Philippines, ganyan. Hindi ko na hindi ko na. Tinamad ka na, no? Tinamad akong kausapin eh. Yung pag-aasikaso kasi ng shipping, kung sila mag-aasikaso, madali lang. Madali lang mag-produce eh. Yun nga lang yung pag-aasikaso ng shipping. Oo. Yun yung medyo kailangan pa nating aralin. How about sa mga motor? Gumagawa ka na rin? Hindi. Ayaw mo? Ayaw ko. Kasi nga, ang tulad ng sabi ko kanina, yung maliliit na yun yung matagal ipini. Okay. May ginawa ko sa mga tropa lang na Maliit na pyesa. Eto, may question ako. Kasi na rin naman eh. Kailangan na rin natin to. Kasi ngayon, mahal na ng roof ng EG, di ba? Yun yung kalawangin talaga. So, we opted na tumingin kami, mag-carbon na lang. Which is a cheaper option. Ano naman downside nun? Teka, paano naging cheaper? Magkano ba bubong? Nasa 20 plus? Roof 50? cut? Ang tag doon? Parang,
Nasa Ang tawag 30 sa ata, ganun? nasa 30. Ang roof cut? Roof cut, oh. Nasa Basta mas 30 mahal ang ata. roof cut pa rin eh. Talaga? Mas mahal ang roof cut. Kasi pipinturahan pa. Oo, pipintura. Saka i-ano mo pa. Puputulin 'di ba yung mga ano nun? Yung Yung pillars, mga poste, di ba? oo. Pati alone itself, Okay. mahal talaga siya. So, mas murang alternative talaga ang carbon roof. Tapos yun pa, kakalawangin pa rin yun. Oo nga. Kakalawangin pa rin. Yung Kaya roof nga, cut, di ba, oo. tumitingin tayo na we talked about it na ika-carbon roof na lang natin yung Ah, ah. atin. Ano naman downside nun? Downside? Like, kunyari, may tendency bang tumulo sa loob? Hindi, dapat wala. Pero may mga na-experience naman kami umanwali, ni-reseal lang namin. How about the rigidity nung car? Wala nang pinagkaiba kasi nandun pa yun yung brace nun tapos hindi mo rin pinutol yung pillars. So matibay pa rin siya. So, Kumbaga, shell lang. binalatan mo lang. Yung ibabaw lang naman tinanggal tapos pinalitan mo. Kasi dati, way back 2012 yata. Meron akong tropang drug lord. May tropang drug lord, may EG siya. Siya lang yun ah. Hindi kami kasama. Hindi ko rin tropa yun. Tropang drug lord. Matay na siya ngayon eh, so okay lang. Hindi na siya ma-persecute. So meron siyang EG, lagi nagkakabuluto yung bubong. So dila namin kay Stage 21. Hindi pa sila yata gumagawa ng bubong back then. So siya yung unang-unang bubong na carbon fiber. Carbon. E di, nagawa na nila Enan. Ang problema sa kanya, maingay. Pag umuulan. Hindi naman maingay. Yun ang napansin kong nung naikabit na, nung hiniram ko yung kotse niya. Pag umuulan, nakakairita yung tunog. So parang yung carbon na ginagano mo ng kuko mo, ganon. Maingay. Ah. Kaya for the longest time, ang thinking ko dyan, ayoko magpa-carbon ng bubong kasi maingay. Maingay. Oo. Ang ano ko naman doon, ang teorya ko doon, kasi di ba yung iba, masilyado yung bubong. Kaya pag naulan na, hindi masyadong maingay. Pag pinalitan mo na ng carbon, yung tunog niya, Hindi. Yung kotse ko Different type of sound lang yung... Oo, iba lang yung tono. oo, iba lang yung tunog. Ayoko rin tunog dati. Oo. Or siguro kasi experimental stage pa nila dati kung ilang layers din dapat. Well, ewan, di ko alam eh. Basta yun, if I'm not mistaken, ang binayad ni Drug Lord doon, Drug lord talaga eh. parang 60 back then. Madali lang sa kanya yun. Nung kinote siya na yan, hindi tumawad eh. Walang Oo, ano. kasi ang dami naman pera eh. Cash yun, para walang paper. Oo, tsaka may tig-100, tig-500. Utangin na 500. Oo, hindi, may barya. Kasi syempre, Drug Lord. Ang tawag dito, yun nga, kasi siya yung nagpagawa ng molde. Kaya way back then, nung inisip ko na yung carbon fiber roof na yun, ayoko lang kasi naiingayan ako sa tunog. So yun nga, eventually Sir Jeff, abangan mo yung EG namin. Oo. Dadali namin sa iyo yun. At So pag kinarbon ng bubong, di ba bubong, tapos yung ganun ng kotse, puputulin lang to. Oo. gitna. Babalat, parang natatalupan talaga yung ibabaw. Tapos yung mga brace nandun pa rin lahat. Do you have to remove the windshield? Oo, kailangan. Kailangan. No. Magkano ang usually carbon roof sa'yo? Ang kasama na dapat kasi ang ano eh, front and rear na moldings, inaabot siya ng 40,000. May kasama ng rubber yun. Okay. Kasi yung pag matigas na yung rubber, lalo sa EK yung sa likod, hindi na siya nababanat. Kaya kailangan putulin tapos sisilat lang namin ang pangatingnan. Dati hindi namin pinupush yung customer na kung gusto lang nila magpalit ng moldings, pero ngayon pinapapalitan na namin. Kasi magbabaklas ka na naman ng backglass mo. Pati sa inyo, balik yun kasi binaklas nyo yun. Kayo na magpapalit, O, kami na magpapalit. pati tanggal ng windshield. Kami na rin. 40,000, no? Sa 40,000 doon pa palang, yun yung presyo ng roof cut ngayon. Parang around there, kung di ako nagkakamali. Tapos, sigurado ka pang hindi kakalawangin yan. Hindi na babalik, no? Wala mang- Maski sabihin mong galing Japan, may tendency pa rin. Hindi, nag-ano pa rin. kalawangin eh. Nagkakalawang pa rin. Sinasabi lang nila hindi. Na nagkakalawang. Kasi bihira mo makita sa YouTube yun eh. Yung mga Amerikano nag-Honda-Honda, na naka-carbon fiber roof sila. Parang dito lang sa atin na uso eh. Ah. Kasi dito nga bulok talaga eh. Pero ano naman na siya, na ang GR Yaris, carbon fiber ang bubong niya. Try M3 na lumang M3. Okay. Galing kasa, carbon fiber na bubong.
Tapos, ngayon naman, ang hilig mo, Golf. golf. Paano ka naman napasok sa golf? Na sobrang layo sa kotse-kotse. Maraming, Yung mayaman na kasi lalo. hindi. Diba? Mga drug lord na. Mga drug lord na. Hindi, maraming circuit driver na nasa industry ng kotse na nag-golf din. Kasi mayaman. Sila. Magaling. Ayun, tapos, actually, ang sa akin, na mag-golf, nag-invite sa akin, yung sister ni Carlos Marso. Shoutout Okay. I Love. Ano siya, kasi I Love. silang mag-boyfriend nag-golf. Tapos, bigla na lang niya ako nila, ano siya nun mahilig siyang mag-range nun. Kasi nga, nag-aaral pa lang sila. So, pati ako, niyaya nila. Kasabay. So, range kami. Nag-story ako. Tapos yan, ang dami ng message na, golf tayo, hanggang yun. Wala pa akong set ng golf clubs. Sakto, may friend ako sa Cebu, si Chris Yap. Shoutout Chris Yap. Sabi niya mayroong clubs dito maganda na mura lang na pang-beginner. Kasi sabi ko, bibili muna ako ng golf clubs na mumurahin lang. Tapos pag may edge ako dito sa golf, saka ako bibili ng mahal na golf clubs. Tama. Testing ko lang muna. So, sinulog, punta kami doon, inuwi ko yung golf clubs dito. Nagpa-coach ako ng 1 month. 2 months pala. January, February. Tapos, okay na. Nag-fairway ako ng, tawag dito. February 28. Ano mo sabihin nag-fairway? Yung golf na talaga. Golf course na talaga. Maganda na yung score ko. Sabi ko, pwede Parang, May future. may future ako dito Saka, sobrang nag-enjoy ako nung una kong fairway. Which is yun naman talaga importante. Kung masaya ka, di tira. Hindi nag-enjoy ako, di nung tapos na ako mag-session sa coach ko, mag-isa na lang ako, punta ako kung saan na range, punta akong Malarayat hanggang Lipa, Malarayat, tapos dito sa Baguio, naglalaro din ako. Parang gusto ko lang maggala, tapos dito sa veterans ako bumabad ng laro nun. Tapos, nag-break 100 na ako. Ano mo sabihin nun? Yung score mo mababa na sa 100. Sabi ko, 100 swings sa buong 18 holes. Oo. Yan. Nag-break 100 ako. So sabi ko, pwede pala to. June, pumunta akong Japan. Bumili akong golf clubs na maganda. Tapos yan, dire-diretso na. Tapos nung na-invite ako nung isang tropa naman na yung asawa niya is from Department of Tourism. Yung sa Baguio nga, yung tournament doon. Tapos nanalo ako sa Class B na champion agad. Golf pro. Oo nga Tapos, yun, sabi ko, mukhang matagal kong gagawin to. So yung journey mo sa golf, ilang years na? Wala pang 1 year. Wala pang 1 year. Tapos nagka-trophy agad ako. Kaya sabi ko, mukhang matagal ko itong gagawin. Chamba. Chamba. Parang sa racing. Hindi. Yun nga. Sa golf kasi, talagang masasabi mong dapat may round ka, talagang swerte ka. Kasi, talaga golf Ang laro mo, minsan, score mo sobrang taas na, sobrang bad trip ka na. Minsan naman, ang ganda. Dito ka sa baba. Kaya, So mas mahirap hanapin ng consistency. mahirap sobra. Saka, sobrang, yun nga, challenging. Tapos, pag competitive ka, gagastos ka talaga. Actually, pagkatapos ito, pupunta ako sa coach ko. So ano mas magastos? Golf o racing? Ang racing Per kasi, year? Ang racing kasi, akala ko rin dati, pag nag-golf ako, ay, mura lang to kasi 400 Bibili ka lang ng equipment. Pag may equipment ka na, range 400 per hour, tapos fairway, 2,000 plus. Plus caddy, plus, sabi mo ng fairway is around 4,000, 5,000. Kada laro. Kada laro. Kaso, ang problema sa golf, pwede mong araw-arawin. Hindi na racing. Hindi tulad ng racing, once a month. Kaya sabi ko, hindi pala mura to. Kung Tapos 5 days a week ka nag-golf, 5,000 times 5, 25,000 a week. Diba? Ang mahal. Tapos Oo syempre, nga, pag kunyari gumagaling ka na, parang kailangan ko na mag-upgrade ng equipment tapos yun, pag impulsive ka pa na, may napanood ka, parang maganda yun. Tapos pag na-testing mo, maganda palo mo yun. Tapos matetem ka na naman bumili ng bagong. buong set, no? So larong mayaman din talaga. Sila. Kaya ang carbon fiber bukas mahal na. Kaya pala sa kanya 15,000 ang SRP.
Para sa... Kasi siguro, nagbebenta ng 8,000 na carbon fiber, Oo. walang hilig na golf. Oo. Kasi, di ba, 10,000 benta nila, yung 5,000 pang golf yun. Pero sa golf, nakatulong din sa negosyo mo in a way? Siyempre naman, lagi naman. Tulad nun, kaya ako nakakapaglaro sa iba't ibang kunyari, nakakarating ako ng Lipa. Pag may deliver ako ng South, sasabay ko na yun. Okay. Madalas yan, pag nagde-deliver ako kay Gado, shout out Okay, one day. oo. Yun, lagi ko sasabay yun. Tatawag ako doon sa kalaro ko. Kuya, laro ako, dyan ako bukas, laro tayo. Pwede ka lang bang pumunta sa mga golf course, maglaro, o kailangan member Hindi. ka? May mga golf course na kailangan may kasama ka member. May mga golf course naman na public. Kasi, Okay. totoo ba na sinasabi kasi nila, sa golf course daw nangyayari yung mga magagandang deals. Kasi ganito, Doon nagko-close. Yung kwento sa akin nung isa pang friend natin na nagtuturo sa akin ng golf, saka siya rin yung tinanungan ko ng bibilin ko golf clubs. Champion racer din yun. Sino? Driver of the year din, si Ian Rosales. Oo. Siya kasi nag-decide nung pamalo ko. Ang sabi niya sa akin, sa golf course kasi, 4 na oras kayo magkasama. Unlike pag nag-meeting kayo, 15 minutes lang, board na yung kausap mo. Pag nasa golf course ka, 4 na oras yung Lambingan nyo. lambingan yung nyo oo. para makumbinsin mo customer mo. Kung may transaction kayo. So tingin ko dapat mag-golf na lang tayo. Oo. Feeling ko Oo, rin. tama yun. Pero puta, sasakalin kita pag inaraw-araw mo. Puta, papalo ko sa iyo yung golf club. 4 hours ang isang laro. Usually ganun. Pag marunong ka. Oo. Pero pag medyo tatanga-tanga ka, Hindi naman, kasi bawal din naman kasi magtagal kayo kasi anuin kayo ng marshal, paabantihin kayo. kasi may mga kasunod. May traffic din doon eh. Okay. So, usually mga ganun, 4 to 5 hours. Ang matagal lang laro, tournament. Kasi antay mo matapos Hindi, lahat. puno yun. Shotgun start yun. Lahat ng hole may laman. Mm. Tapos iikot kayo sabay-sabay. Kaya tournament ang matagal ang duration ng laro. So hindi lahat kayo mag-start sa hole number 1? Hindi. Nakakalat kayo. Tapos Okay. may buzzer. Ay, hindi buzzer. Yung malakas na hole. Yung gano'n. Yan. Yun. So, Pag tunog nun, palo na kayo. So, sa isang group, ilan kayo nun? Sa Kunyari, isang, 4 lagi, foursome. foursome. Foursome talaga tawag doon. golf terms naman pala. Golf term yun, hindi yun Foursome. Hindi Kasi parang, iyan ka na naman, nasa iba na naman. Kasi yung dyan pa nasa isip ko nagsabi. bakit pag ako nagsabi ng ganun, natatawa ka? Iba eh. May foursome. Kaya tayo di pwede mag-golf eh. Pero anong enjoyment ang nakukuha mo sa golf na hindi mo nakukuha sa racing? Racing. Sa golf kasi, hindi talaga lahat ng palo mo maganda eh. Challenge. Challenge. So, nakaka-frustrate rin. Kaya pag mahina-hina yung PC mo, talagang merong nagtatantrums talaga sa golf course. Talaga? Pero, pag kasi sa akin, kaya na-enjoy ko yung golf, okay lang sa akin kahit hindi maganda laro ko eh. Wala akong ina-expect kasi wala pa naman ako kanya naglalaro. Kaya kahit parang laro lang ako. Parang, saka doon, hindi mo masyado mahawakan cellphone mo. Kaya, ka lang, you and the golf course lang. Kasi if you come to think about it, coming from racing, which is high speed, adrenaline, ganon, golf na... Something as in, kalmado ka lang, walang... Do you also get adrenaline rushes in the golf course? Paano ko ba papaliwanag? More on hindi mo kailangan ng adrenaline. Yun nga ako dati, lagi akong gigil. Okay. Pumalo. Doon kasi tempo talaga eh. Hindi pwedeng gigil ka. Kung parang mas smooth, mas maganda yung palo. Mas hindi gigil. Tayo, siyempre, pag competitive ka, gusto mo laging mas malayo ka pumalo. Doon hindi. Mas relax. Hindi na relax eh. Bawal sabihin yung relax sa kasi papaluin mo. Mas yung nasa tamang tempo ka lang, tapos smooth lang yung transition mo, mas malayo yung bola. Tapos ang sarap ng feeling kasi kunyari, ang dami mong bad shot. Tapos matama mo lang ng isang maganda yung bola. Pwede mo. Balik na sana eh. Mood maker na, ganon. Yan.
So, let's Saka say, yun, new friends, ang dami mo nakikilala. so let's say, for example, the next coming years, mapagsasabay mo ba ang golf and racing? Kaya naman siguro. Kaya lang kaya inadi ko talaga yung golf kasi nga Learning stage. learning stage pa lang. Pero pag marunong na ako, like nung kay Ian, hindi na siya nagre-range. Diretso na siya tournament tapos panalo pa siya. Laro-laro Oo, lang ang galing. talaga. Siguro, syempre, ilang years niya rin trinabaho na maging gano'n. Ganon din yung goal ko. Gusto ko rin, bigyan ng oras muna ngayon. Tapos pag Ah. sundot-sundot na lang. So, GP Lubricants question of the day natin, no? Pag pwede mo kausapin yung self mo way back 2014, Gusto ko yan. anong sasabihin mo sa old Jeff? Huwag kang susuko. Kasi hindi ko alam talaga na, wala akong planong ganito. Aha. Basta gusto ko lang nun, makasurvive. Yun nga, kasi may utang ako. Kailangan ko mag-survive. Tapos, yun nga, kung hindi ko kasi ginawa yun nun, baka, di ba? Kung dumating na yung time na gusto kong bumalik sa Stage 21, tatawagan ko, balik na lang ako dyan. Oo. Kasi, wala na akong, yun nga, tulad ng sabi ko, wala nang tao, ako na lang gumagawa. Sobrang, Kumbaga na-hit mo yung rock bottom. saka sobrang lungkot ng feeling. Biruin mo, ikaw na lang mag-isa sa shop mo na gumagawa. Wala kang kasama. Ay, kasi kasama ko pala si Nina nun. Sabi ng dalawa. Kaya nung kaya kong gumawa ng mag-isa, sabi ko, kahit isang tao lang kasama ko, kaya ko na. Hanggang yun, diretso na. So, talagang ginapang tiyaga lang talaga, no? Pero kung sumuko ako nun, wala. Hindi ka Empleyado pa rin makakapag-golf. ako ngayon. Hindi ka makakapag-golf. Hindi ako makakapag-golf. Hindi rin ako makakapag-karera. Oo. Yun lang. So, panic question naman natin. In life, dalawang roads ang pwede mong tahakin. May tinatawag na hard road at saka high road. Yung hard road, matrabahong journey. Pero alam mo sa dulo, may reward. Pero hindi mo alam kung gaano kahaba yung journey. Okay, tapos yung high road naman, masaya, pero wala kang kasiguraduhan kung may reward sa dulo. So, ano ang pipiliin mo? Doon sa high road, doon sa masaya. Doon sa masaya? Kasi hindi mo naman alam kung hanggang saan ka. Paano kung hindi mo naman maabot yung goal? Matapos ka na doon sa gitna pa lang. Yun yung na-realize ko nung nawala yung kaibigan ko. Sobrang, free-spirited. Lahat ng gusto niyang gawin, ginagawa niya. Tapos yun, at 28, nawala siya. Pero for sure, dumaan ka pa rin dun sa hard road. Oo naman, dumaan ako sa hard road, pero kung papipiliin niya ako, tulad ng sinabi niya, mas gusto ko yung... Kasi para saan ka mag-iipon, mag-gogol pa ako kung kailan 60 na ako. Gawin ko na ngayon. Magkakarera ako kung kailan 60 na ako. Hindi naman, wala naman kasiguraduhan. Basta magtrabaho ka lang na magtrabaho para may patustos ka dun sa So minsan kasi ang hirap din yung laban na hindi mo alam kung hanggang kailan no? Di ba? Kung makachamba ka ng mabilis yung reward, okay. Oo. Pero what if, di ba? Hindi mo abutan. Oo. True. So mas gusto ni Jeff na enjoy siya sa ginagawa niya. Tapos susugalan na lang niya kung may reward o wala. Oo. Ikaw, anong hobby dynamics question mo? Sige, hobby dynamics question natin. Sabi mo, di ba, meron kang business sa Carbon 101. Paano ma-advise mo sa viewers natin to balance the business side and the fun side? Yung karera, yung golf, ganun. Ganun, tulad ng ginagawa ko. Nag-golf ako pag may order ako. Kunyari, sa Lipa, may order ako doon. Sasabay ko yun. Tapos mag-golf na rin ako. Pero balance pa rin. May kita ako, may golf din ako. Para pag araw-araw may deliver? Ay, hindi. hindi na. Hindi, pag lang, pag may time lang na gano'n, na malayo, yung gano'n. Pero usually, laging gano'n. Basta pag pumunta ako lalo sa shop namin sa San Pedro, sa iLoop, ang gagawin namin, ako, yung installer ko, si Nina, sila may iwan sa shop. Kasi customer ni Nina lagi ang kasi siya may hawak ng page. Kaya siya ang laging kausap. May iwan sila ron, ako maglalaro sa para naisisingit ko yung laro. Dahil nagawa ko yun. Pinag-drive ko sila, nagtrabaho rin ako. Kaya nakalagay sa profile ko dati, driver at Carbon 101. Kasi ako driver nila. Yun ang pinaka-ambag mo na. Yun ang ambag ko. So sa lahat ng golf course na puntahan mo, anong pinaka-okay?
John Hay, Baguio. Baguio. Tapos, Malarayat, Saan yun? sa Lipa. Sa Lipa. East Ridge din pala. Dito sa Binangonan. Binangon. Alam na natin mga pupuntahan natin. Si Jeffrey naman siguro magdadala sa atin. Oo naman. Hindi, masyadong magaling na si Jeff. Baka Hindi, sasama ko kayo. asa rin tayo, maglaro tayo. Ano ba yan? Andito na ako sa hole number 2. Nasa Hindi pwede taban yun. ka pa rin kayo. Magkakasabay tayo. Di pwede. Foursome. Oo, foursome. Isa na lang kulang. Dapat si Sir James para magkasulit yung paglakad ng lakad niya. No? Oo nga, si Charles. Ay, ako magano. Nag-ano si Charles, ha? Oo nga. Nag-driving range siya. Tara. Well, Sabi lang kayo. darating tayo dyan. Hanapan natin ang oras yan. Hmm. Well, actually, gusto ko rin naman, matagal na rin. Gusto ko rin, kasi nga, on the business side, di ba? Ako rin matagal ko nang gusto try. Pero, nag-golf ako, hindi ko iniisip masyado yung business side. Ang ano ko nun, competitive side eh. Nung sumali ang golf. Gusto ko gumaling Hindi, talaga. why golf of all sports, di ba? Pwede naman Hindi. firing, pwede naman May yun nga eh. Tinitingnan ko kung saan ako may edge. Kung saan ako yung kaya kong gumaling. Nag-try ako pre-diving din. Hindi para sa akin. Hindi ko kayang pumunta sa ilalim tapos nagpapanik ako pag nasa ilalim na ng tubig. Marami ako try. Nag-airsoft din ako. Yun nga, yung live na firing. Ito yung sabi kong parang kaya kong mag-excel. Kaya yun yung inaano ko. Kinakarir ko ngayon. So, anong masasabi mo sa mga viewers natin when it comes to, pursuance of passion, pursuance of, or perseverance in your passion, ganon? Teka na, paano ulit? Nasasabaw na ako. Hindi, sa mga passions mo in life. Like, sa ikaw, passion mo ngayon right now, passion mo, goal. So, anong mapapayo mo, or siguro meron silang mga ibang kinakahiligan o kinakabaliwan ngayon, kinakaadikan ngayon. So, ano masasabi mo, how do they, like, keep their mind on their goals and anong technique mo sa ganong sitwasyon? Yun nga, tinitignan ko muna yung kung may edge ako doon, nung nakita ko pwede naman, kaya kong manalo rito. Kuha ka ng coach, paturo ka para mas shortcut. Kasi tulad nung sa racing, nagpa-coach ako, yung parang ang logic doon is yung 10 track day na gagawin ko, kaya kong gawin ng isang weekend lang kasama ko yung coach ko. Kasi may tuturo niya Seek sa akin. professional help. Yan. Tama. So let's say for example, meron silang passion, tapos meron silang kinahiligan, tapos hindi naman sila gumagali, tigilan na nila. Maghanap kayo na iba. Parang ganon. Hindi para sa iyo. Yun nga sa akin yung pre-driving, sabi ko hindi para sa akin. Oo. Mamamatay pa ako rito. So there's nothing wrong with jumping from hobby to hobby. Tingnan mo kung saan ka... Kasi hindi ka mag-enjoy pag hindi ka gumagaling. Oo nga eh. Yun nga na naisip ko eh, kung pag- mediocre player ka lang, parang for what, diba? Yun. Bakit yung freediving ba? May competition ba nun? Wala naman, pero... Palaliman. Patagalan ng... Ang tangin na. Ipitin mo yung hininga mo. Palaliman na Hindi, sisid. maganda rin kasi yung pag sumisisid ka tapos mga pang-reels ba? Ayun lang talaga. Maganda pag yung sumisisid ka, tapos kasabay mo yung mga, tulad dun sa mall ball, yung mga sardines. Yun lang, yung maganda yun. Kung kaya mo tumagal, pero pag hindi mo kaya tumagal, Wala rin, di mo rin ma-enjoy. Hindi mo rin ma-enjoy. So, gusto mo i-shoutout yung mga friends mo, sponsors mo, whoever. Ang friends, simulan natin sa Carbon 101, mga boys ko. Shoutout. Kaya alam naman nila kung sino sila. Tapos, especially Nina, my partner in Carbon 101 and in life. Siya lahat naman from the start siya yung kasama ko. Hindi ko ito magagawa. 0 days. 0 days. Yeah. Tapos, ano pa ba? Sa car racing naman, unang-una sa coach ko, si Coach Edgen, Edgeport. Hindi wala no question dyan. Para sa akin siya pinakamagaling na coach. Okay. Tapos, for speed, si Sir Jeff. Yan. Na yung nagbubuo naman ng kotse ko. Tapos, sa shop namin sa San Pedro, si Carlos Marzo, iLube. Yung iba, hindi ko na kayo may isa-isa. Medyo sabaw na ako. May oras na tayo. Oras na eh. Golf na eh. Golf na. Golf na. Tapos, sa golf naman, yung mga ko dyan, nakakalaro ko, kagrupo ko, sa East Ridge, na Bad Golf, si Dre, si Ace, saka si Mike, tapos Nyam Golf, tapos yung sina Kuya Arnel, Kuya Edwin sa Balarayat.
May mga grupo-grupo din ba sa golf? Marami. May mga team-team din. Team, yun pa ba yun? Saka, ano pa ba? Tusog, thank you. And clicks. Yan. So, yun. So, I think that's it. Teka, Ano? promote mo kay sir yung shop niya. Mahal dun! Oh, sa mga potential customers mo. Sa sponsoran niya tayo. Roof. O nga, no? I-ano mo yan, On the record yun. So, imbitahan mo sila sa Carbon 101. May branches ba kayo? Meron kami sa San Pedro, Laguna, sa iLube. Message nyo lang yung Carbon 101. Sino na makakausap nyo doon? Hindi ako, kaya... Busy ako nag-golf. Oo, babae ang kakausap nyo ron. Tatandaan nyo. Yun lang. So, Sa Carbon Facebook, 101. Sa TikTok, Facebook. meron? Mas active kami sa Facebook, TikTok. Nilalagyan ko lang ng mga videos yun, pero hindi ako nagre-reply talaga doon. Instagram. Instagram, saka Facebook. Sa mga Facebook meta. talaga. So, for all your carbon fiber needs, from body panels to household furniture, kayang-kaya ng Carbon 101. So, that's it for this episode of Soup Talk. Sana meron kayong napulot na inspiration from Sir Jeff. And again, pag di kayo gumaling sa hilig nyo, palitan Tigil nyo na yan. Tigil nyo na yan. Tigil nyo na yan. Wala kayong, pag di kayo gumaling ngayon, hindi na kayo gagaling forever. Hanap na lang yung iba. Thank Thank Jeff, you. thank you. Thank you. Thank you.